Payo po natin ngayon para sa inyo na umiinom ng losartan sa high blood pressure o baka curious kayo, para saan ba itong losartan? Ano benefits nito? Ano side effects nito? Yung iba naman tinatanong, pwede bang basta na lang uminom? Yung iba naman, pwede bang itigil na lang ang gamot sa high blood? Sasagutin natin lahat. Okay? Pag sa high blood pressure, yung losartan, isa siyang popular na gamot na binibigay. Ito po ang blood pressure ng isang tao. Ang normal is 120/80. Diba? Sinasabi ko sa inyo. Pag sobra baba, below 90/60, low blood na yan. Tapos ang mataas, actually ang mataas is 140/90. Itong medyo orange-red. Pag lampas 140/90, high blood na yan. Although, pag 130, 139, 80, 89, binabantayan na yan. Kasi medyo mataas na rin to eh. So, yung mga taong sanay sa mababang blood pressure, tapos biglang nag-135, 85 ka, yung iba may nararamdaman na, lalo na sa kababayan natin, yung mga payat, mga babae, minsan mataas na sa kanila ganitong BP. Pero pag lampas 140/90 yan, isa sa mga gamot na binibigay, losartan. Pwede rin yung amlodipine, parehong sikat yun. Pero titignan natin ano benefits, ano ang side effects. Ang losartan, lahat ng gamot na may sartan sa dulo, actually magkakapatid yan eh, halos pare-pareho epekto. Losartan, irbesartan, valsartan, candesartan, telmisartan, halos pare-pareho yung mga epekto. Losartan yung nauna, kaya ako din i-discuss kasi may generic eh. Pag generic, mura. So, mura siya. Abot kaya ng kababayan natin kasi may generic. Angiotensin receptor blocker ang tawag sa kanya. ARB, may binablock siya, isang hormone. Yung hormone na nagpapasikip ng artery natin, binablock niya. Pag na-block niya yon, mas luluwag yung artery natin, yung mga ugat. Pag lumuwag yung ugat, mas maganda daloy ng dugo, bababa ang blood pressure. So, pinapaluwag niya yung mga ugat. Ang losartan, bukod sa high blood, marami siya ibang benefits pa. Merong tao, alam nyo, bilang internist, cardiologist, ang dami namin gamot para sa high blood. Daan-daan, baka libo pa nga aabot eh, ang mga gamot na pwede ibigay sa high blood. So, yung losartan sa tamang pasyente, tulad ng sinasabi ko, hindi lahat ng nakikinig ngayon, basta may high blood, iinom agad losartan. Hindi. Sa tamang pasyente, maganda siya, sakto. Pero sa hindi tama, baka may ibang mas maganda. Baka amlodipine, baka metoprolol. So, isoswak natin to doon sa tamang tao. Doon babagay to sa kanya. O, kanino to babagay? Bukod sa high blood, kung meron ka ring heart failure, kung medyo lumalaki yung puso, kung medyo kumakapal, left ventricular hypertrophy, kumakapal ang puso, lumalaki ang puso, humihina ang puso, maganda to. Double effect siya. Pwede na pang high blood at pampalakas pa ng puso, pampaliit. Who knows, baka lumiit konti ang puso. So, pag may heart failure, bagay na bagay yan, bukod sa high blood. Ang dosage niya is from 25 milligrams, actually wala tayong 25, 50 milligrams kalahati, 50 milligrams hanggang 100 milligrams. Usually 50 pinakamababa, 100 milligrams pinakamataas. Huwag nyo na ilalampas sa 100. Pag 100 milligrams, hindi pa na-control ang blood pressure, magdadagdag ng ibang gamot, hindi pwede ilampas sa 100 milligrams kasi overdose yan. 50 milligrams, usually ang mababa. Yung iba 25 kalahati lang, pero bihira lang yung binibigay. Kasi 50 milligrams, hindi rin ganun kalakas. Okay, basta total mo 100 in a day. Pwedeng 50 sa umaga, 50 sa gabi, twice a day. Actually, mas maganda nga twice a day. Kaya lang nakakalimutan ng ibang tao yung twice a day. Kaya kung 100 milligrams, once a day na lang kaysa makalimutan mo. Bukod sa high blood, ang maganda sa losartan, nakakapigil siya ng stroke. Merong mga pag-aaral, papakita natin.
Dahil na-control yung high blood, mas hindi na-i-stroke, mas hindi na-heart attack. Okay? Ang mga taong nakainom ng losartan. Actually, mga nakainom ng amlodipine, ganun din eh. Less stroke, less heart attack. Pero, ang amlodipine, wala siyang tulong sa heart failure. Kung mahina puso, malaki puso mo, walang tulong yung amlodipine. May tulong konti siguro, control BP. Pero itong losartan at ibang mga sartan, medyo maganda epekto sa malaking puso na papaliit niya. Bukod dito, ayan pala, pinakita natin, pinaglaban din ang losartan sa mga olol, mga metoprolol, carvedilol, atenolol. So pag ang losartan nilaban sa mga olol, metoprolol, mas panalo siya. Mas panalo siya. Mas may benefit siya sa bawas heart attack, bawas stroke. Pero pag nilaban sa amlodipine, medyo talo siya sa amlodipine. Mas malakas kasi yung amlodipine. Kung sa pampababa ng blood pressure, yung amlodipine mas panalo. Kaya may video ako, pag sobrang taas ang blood pressure nyo, or tinatawag ko ang sobrang tigas ng blood pressure, ayaw bumaba yung amlodipine, mas malakas siya. Pero kung atenolol lang kalaban, eh kayang-kaya talunin ng losartan. Okay? Pero tulad na sinabi ko sa inyo, left ventricular hypertrophy, kumakapal yung puso, maganda sa kanya. Okay? Ito pa maganda. Para sa may kidney problem, may diabetes at may konting kidney disease. Okay, nililinaw ko. Hindi pwede inumin basta-basta. Bawal inumin ng mga nakikinig sa akin basta-basta nang hindi kumukonsulta sa doktor. Ito kasi, pag kidney disease na, kailangan nephrologist ang titingin. Sobrang sensitive itong losartan sa kidney disease. Merong kidney disease, stage 1, stage 2, binigyan mo na losartan, binigyan mo na sartan, gaganda yung kidney, gaganda yung creatinine. May ganon. Pero, meron ding may kidney disease, binigyan ng mga sartan, losartan, biglang lumala ang kidney disease, biglang nag-kidney failure, meron ding ganon. So, paano mo malalaman kung kasali ka ba sa gagaling sa kidney disease, aayos o lalala? Nephrologist nyo magbibigay. Ititimplan niya yan, pag mild ka lang, ito, sa mild case lang ng kidney disease, nag-uumpisa pa lang, may konting panalo ang losartan para hindi mag-dialysis. Pero konti lang yung panalo. Ito, 47-43, 4% less. 25%, 19%, 6% less. Hindi ganun kalaki yung panalo, pero panalo pa rin. Ayan, bukod dito, bukod sa kidney disease, maganda rin ang losartan sa diabetes. Yung mga may lahi ng diabetes, mataba, lalaki, mahilig kumain ng matatamis, prone kayong magka-diabetes, yung umiinom ng losartan, pwede niya mapigilan or mabawasan yung chance na magkaroon ka ng diabetes. Kaya marami siyang other effects eh. Kahit hindi siya ganun kalakas magpababa ng blood pressure, eh sa malaking puso, maganda. Sa heart failure, maganda. Sa diabetes prevention, maganda rin. Ayan no, diabetes prevention with losartan, panalo. Ang mga olol, metoprolol, atenolol, walang epekto sa diabetes. Hindi nakakasama, hindi nakakabuti, pero losartan prevents, so panalo siya. Ito yung sinasabi ko na gustong-gusto nyo malaman sa kidney disease. Ito yung kidney disease, stage 1, 2, 3, 4, 5. 5 is dialysis. Mahinang-mahina na, mataas na creatinine ito. 4, papuntang dialysis na yan. 1 and 2, baka tumataas bahagi ang creatinine, wala pa tong sintomas, wala pa naramdaman, pero creatinine tumataas na, may stage 1, stage 2, chronic kidney disease na yan. Dito sa early stage, ang doktor nyo magtitimpla.
Actually, pwede kayo bigyan nitong mga sartan, susubukan niya. Pero baka in 1 to 2 weeks, babantayan niya. Sinubukan niya, tumaas ba yung creatinine? Kung lumala, tigil. Pero pag binigyan ka, gumanda, itutuloy. So nakita nyo, maselan siya. Doktor niya lang pwede magbantay nito. Okay, marami tayong tips sa kidney disease. Pero ang ibig ko sabihin, itong mga sartan, may chance siya makatulong. Kung may high blood ka rin, may kidney disease, bagay sa iyo itong mga sartan. Sa early stage. Actually, okay din yung mga pril, enalapril, di ba pa? Ngayon naman, punta naman tayo sa side effect. Nakita niyo, maraming benefits, di ba? Ano naman possible side effects? Yan, nandito na yung mga side effects. Merong mga, yung iba sinisipon, bawal isabay losartan sa pain reliever. Tulad na sinabi ko sa inyo, ang losartan sa kidneys, minsan may tulong, minsan walang tulong. Pain reliever, nakakasama sa kidneys. Diba? May chance makasama. So, ayaw mo ipagsabay. Yung umiinom ng gamot sa tuberculosis, rifampicin, pag sinabay sa losartan, bababa ang dosis. Kailangan papaalam sa doktor. May ibang gamot, lithium, para sa mental health to, hindi rin pwede sinasabay sa losartan. Ito. Ang losartan, isang epekto din niya, nakakataas siya bahagya ng potassium. Actually, maraming Pilipino mababa ang potassium, di ba? So, actually, pwede mo sabihin may benefit kung bumababa potassium mo, tapos losartan na inumin mo. Nakakataas ng potassium. Pero, sa mga kidney failure na mas malala, tumataas yung potassium, ayaw natin to. Baka mamaya, meron ka pang iniinom na may potassium, hindi mo pwede isabay kasi ang losartan, bahagya na tataas yung potassium, baka meron ka pang potassium na iniinom, lalong tataas. Hindi rin maganda. Yung may liver disease, may sakit na sa atay, yung malala na sakit sa atay, binababa din yung dosis ng losartan. Kasi sa kidneys din dumadaan. So, maraming adjustment. At ang isa pa, sa pinaka-bawal sa losartan. Ito yung pinaka-bawal sa losartan. Bawal mabuntis. Kasi sa buntis, category D. D as in dog. Pag sinabi ng US FDA category D, ibig sabihin, siguradong nakakasama sa baby sa sinapupunan. Category A, safe sa baby. B and C, medyo alanganin. Category D, bawal sa buntis. Kaya kung bata pa kayo, 20-30, baka mabuntis, may balak magbuntis, wag na kayo mag-maintain ng losartan. Iba na lang. Sa breastfeeding, walang ganong pag-aaral, pero usually hindi na rin ibibigay. So, bawal siya sa buntis, lahat ng sartan, kahit yung mga pril, bawal din. Bawal din isabay sa alak. Pag sinasabay sa alak, minsan lumalakas yung epekto ng losartan. Bawal hindi uminom ng tubig. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, sapat na tubig, 8 glasses a day, 10 glasses a day, maganda sa kidneys. Pag uminom kayo ng gamot sa high blood, kailangan mo rin maraming tubig. Maraming tubig kasi maganda sa kidneys. Kailangan ng kidneys mo ng tubig para gumana, mag-metabolize yung metabolism. So, pag dehydrated ka, medyo magloloko din yung dose ng losartan. Ayaw din natin. Sa mga senior, above 60 years old, pag senior, minsan mabagal ang pag-process ng losartan. So, pwedeng tumaas konti ang dose. So, ang point is, ingat lang sa overdose pag senior. Baka mas dahan-dahan ibibigay. Isa din problema sa losartan, yung unang bigay ng gamot. Pag bagong inom pa lang ng losartan, first 3 days, yung sa akin, 3 days ang tansya ko sa mga experience ko bilang cardiologist. First 3 days, first week, hinay-hinay lang muna pag nabigyan ng losartan o kahit ibang gamot, amlodipine. First 3 days, hindi ka pa sanay. So, ingat-ingat lang sa lakad, baka matumba, kasi hindi natin alam paano ang tanggap ng katawan Diba? Baka, dapat bababa na yung blood pressure mo, pero minsan baka sumobra baba. Pwede rin.
Diba? Pero after 1 week, nasanay ka na, tuloy-tuloy na yon. Wala nang problema pag ituloy-tuloy mo na yung gamot mo. Okay? So, talo lang ang mga sartan, losartan, valsartan sa amlodipine, mas malakas lang konti. Pero dami naman niya ibang benefits. Side effect, yung mga manas, rare lang naman. Okay? So, isa pa palang talo ng losartan sa amlodipine. Yung amlodipine, in 24 hours, kontrolado ang blood pressure. Controlled ang blood pressure. Ang losartan, makokontrol niya yung blood pressure mo siguro mga 12 hours kaya niya. Pagdating ng 24 hours, may epekto pa konti ang losartan, pero ang epekto niya parang mga 30% na lang. So, sa umaga mo ininom ang losartan. Sa gabi, medyo mahina na yung control ng BP mo. Madaling araw, kinabukasan, halos mababa, 30%, 25%. So, pwede ka ma-high blood dun. Hindi katulad ng amlodipine, kahit gabi na kinabukasan, medyo mas malakas pa yung epekto. Kaya yung iba, kung 100 mg sa losartan mo, twice a day iniinom. 50 mg sa umaga, 50 mg sa gabi. Para sa gabi, may protection pa. Kasi nga sa umaga, madalas ma-stroke. Okay? So, yan ang binabantayan natin. May pros and cons, tulad ng sinabi ko sa inyo. Sa tamang tao, napakaganda ng losartan. In summary, malaki ang puso, heart failure, LVH, left ventricular hypertrophy, takot sa diabetes. Sa kidney disease, early stage, baka ibigay na nephrologist nyo. Pero yung mga babantayan, yung pagtaas ng potassium, syempre, baka hindi ganun kalakas, tsaka baka hindi ganun katagal yung effect, yun din mga binabantayan natin. Meron din siya konting ubo. Okay? Ang ubo kasi, usually side effect yan ng mga pril, mga enalapril, captopril, lisinopril, minsan inuubo, 5 to 10%. Pero yung losartan, may ilang percent din na parang inuubo sila, dry cough. So, kung meron kayong ganyang experience, di paalam nyo sa doktor nyo. At syempre, sa buntis, bawal ito. Yung amlodipine, medyo bawal din, class C yung amlodipine. So, hindi siya ganun kabawal, pero hindi pa rin binibigay. Pag buntis, baka ipalitan ng iba. Usually, pinapalit ay nifedipine or yung Aldomet, methyl dopa. Yun ang binibigay sa mga buntis. So, punta tayo sa inyong doktor para ma-adjust ang inyong gamot. Salamat.